Mga pamamaraang ugnayang pulisya at mamamayan mas pinagtibay pa ng Pulis sa Rehiyon 5. Neutral o non-partisan na kapulisan sa Bicol siniguro ng pamunuan ng pulisya sa rehiyon. At kampanyang kontrabigay ng COMELEC suportado ng Pro5. Panoorin muli ang transparent service ng ating tinaguriang Game Changer General dito sa ika-61 linggo ng Weekline. Araw ng linggo, ika-9 ng Pebrero, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Blessing of St. Clair Image sa Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. Kaisa din ang ating Regional Director sa araw na ito sa naging launching ng Kabataan kontra Kriminalidad kasabay ng Youth Forum sa Santa Cruz Event Center, Naga City. At pagkatapos ay naging abala sa mga administratibong gawain para sa mga kailangang ipasakatuparan sa darating na mga araw. Lunes, ika-10 ng Pebrero, pinangunahan ng ating Game Changer General ang awarding ceremony ng mga PNP personnel with significant accomplishments sa Pro5 Maringal Lounge sa loob ng Campo Ola. Virtually present din ang ating Regional Director sa isinagawang Special D-Staff Conference ng National Headquarters sa pangunguna ni Police Lieutenant General Edgar Alan O. Ocubo na siyang Chief of Directorial Staff ng Philippine National Police. Sinundan ang nasabing kaganapan ng pakikiisa ni Police Brigadier General Dizon sa ginanap na 2nd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference with deputized agencies sa Legazpi City Convention Center, Legazpi City, Albay. At nagtapos ang araw na ito ng Lunes sa pamamagitan ng ilan pang mga administratibong gawain. Martes, ika-11 ng Pebrero, arangkadang muli ang bicycle patrol ng ating Game Changer General para sa seguridad ng ating mamamayan. Sinundan ito ng mga trabaho sa kanyang opisina at pagsapit ng dapit hapon, mas pinahabang oras muli ng motorcycle patrol ang isinagawa ni Police Brigadier General Dizon kasama ng ating mga kasrugaps motorcycle patrollers. Miyerkules, ika-12 ng Pebrero, virtually present ang ating Regional Director sa meeting ng Weekly Oversight Committee on Enhanced Managing Police Operations sa Campo Crame. Pinag-usapan sa nasabing komperensya ang situational updates on 2025 national and local elections and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election, kung saan ito ay pinangunahan mismo ng ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil. Nagkaroon din ng virtual meeting si Police Brigadier General Dizon with the PNP Legal Service sa araw na ito. Kaisa din siya sa ginanap na Constitution and Activation of Regional Committee on Kontrabigay na inisyatiba ng COMELEC Regional Office 5 sa Functional Hall ng Office of the Regional Election Director 5, Regional Government Center, Rawis, Legazpi City, Albay. Sinundan ito ng mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng kanyang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Samantala, noong Huwebes, ika-13 ng Pebrero, pagkatapos ng maagang bicycle patrol, pinaunlakan sa tanggapan ng ating Regional Director ang courtesy call ni Mr. Ryan Araya, ang Head Security ng Sherman Construction Company. Gayun din ang ilan pang panauhin na nagpunta sa opisina ng ating Game Changer General. At matapos ang mga administratibong gawain, agad naman itong nagsagawa ng mas pinahabang oras ng motorcycle patrol upang makatulong sa trapiko at pagpapanatili ng ligtas na komunidad sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Ika-14 ng Pebrero, araw ng mga puso. Nakaugalian na ng ating Regional Director ang pasayahin ang mga mamamayan, lalo na ang ating mga lola at nanay na kanyang nakikita at nadadaanan sa lansangan. Isinasabay niya ito habang nagsasagawa ng bicycle patrol at may harana ding inahahanda ang buong pamunuan sa labas ng kampo bilang pamamaraang ugnayang pulisya sa mga ganitong pagkakataon. Sinundan ito ng isang live interview mula sa Bombo Radio Legazpi na kanyang pinaunlakan sa kanyang tanggapan. Pagkatapos ng maagang kaganapan, ilang courtesy calls naman ang pinaunlakan ng ating Regional Director. Kasama na dyan ang mga newly promoted police lieutenants ng Police Regional Office 5 sa pangunguna ni Police Lieutenant J.D. Antonio at courtesy call ng personnel mula sa Philippine Navy sa pangunguna ni Lieutenant Commander Christopher Neik Calvo, Commanding Officer ng BRP Apolinario Mabini. Samantala, nagkaroon sa araw na ito ng virtual panel interview si Police Brigadier General Dizon para sa Gawad Dakilang Lakan Document Evaluation.
At nagtapos ang araw ng Biyernes para sa ating Regional Director sa pamamagitan ng pakikibahagi niya sa ginanap na kasalan sa Campo 2025, officiated by Reverend Father Retired Police Lieutenant Colonel Ronnie Arung sa Santo Niño Chapel ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. At noong Sabado, 15 ng Pebrero, pinuntahan upang magpaabot ng kanyang pakikiramay ang ating Game Changer General sa pamilya ng pumanaw na si Police Senior Master Sergeant Eliboy A. Antonio sa Barangay Aquino, Bulan, Sorsogon. Pagkatapos nito ay nagtungo naman si Police Brigadier General Dizon para sa isang courtesy call kay Mayor Francisco P. Altarejos ng San Jacinto, Masbate. Sinundan ito ng visit and talk to men sa mga municipal police stations ng San Jacinto, Monreal, San Fernando at Batuan sa Ticao Island, probinsya ng Masbate. Sinisiguro ng ating Regional Director na kahit gaano man kalayo o nasa isla man ang ilang police stations ng Pro 5 ay nabibisita niya ang mga ito upang sa gayon ay personal niya ring napapagtuon ng pansin ang kanilang mga pangangailangan. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-9 hanggang ika-15 ng Pebrero taong kasalukuyan, umabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rayon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 33 suspects mula sa 25 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Camarines Norte Police Provincial Office at pumangatlo ang Albay Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 30 suspects mula sa ginawang 10 operasyon. May 46 na operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 4 ang inaresto. Habang 17 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 8 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 200,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 7 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 20,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 105 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 2 ang sumuko at 2 ang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. At hanggang sa susunod na weekline, basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.